Irish point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi habang dala kong paper bag na may lamang sapatos na bagong bili ko. Ito'y ireregalo ko sa aking nobyo na si Julius. Monthsary kasi namin ngayon at palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya ng branded na sapatos para sa kanyang pagbabasketball. Kaya ito ang ireregalo ko sa kanya. Babe, nasan ka na? Excited kong sabi nang tawagan ko siya. Nandito na ako sa park, dito kita hihintayin ha? Napawi ang ngiti ko nang marinig ko ang ungol niya. Mukhang bagong gising pa yata siya. Bakit? Anong meron? Monthsary natin ngayon, babe. Baka nakakalimutan mo ha? Narinig ko ang pagmura niya sa kabilang linya. Sorry babe, kanina ka pa ba dyan? Happy monthsary ha? Bago pa lang. O sige na, maghanda ka na. Hihintayin kita rito ha? I love you. I love you too. Nakangiti kong ibinaba ang aking cellphone. Masaya ako sa buhay na pinili ko ngayon. Si Julius ang taong nagpapasaya sa akin. Kahit hindi man kagandahan ang buhay namin, sinisikap ko na kahit papaano gumanda ang relasyon namin. 9 months na mula nang makilala ko si Julius at 9 months na rin ang aming relasyon. Inaamin ko na hindi kagwapuhan si Julius. Yun ang unang impresyon ko sa kanya. Tambay, maraming tattoo at naninigarilyo pa. Pero hindi naman basehan ang mga nakikita ko sa ugali niya Napakabuti ni Julius sa akin. Unang beses kong napadpad dito, tanging siya lang mabait sa akin kaya't nahulog ako sa kanya. At sa aking mga mata, siya ang pinakagwapo. Maraming ang mga tao ang napapatanong kung bakit si Julius bang pinili ko. Kesyo, hindi raw kami bagay. Masyado raw akong maganda at tambay lang si Julius. Pero tumagos lang ang mga sinabi nila sa aking tenga. Kasi wala akong pakialam sa opinyon nila. Kay Julius ko lang naramdaman ang pagpapahalaga na hindi ko naramdaman sa sariling pamilya ko. Kaya kontento na ako. At kayang tiisin ng hirap, maramdaman ko lang ang pagmamahal na pinapangarap ko. 1 oras na akong nakaupo sa bench habang panay ang silip ko sa aking cellphone. Wala pa ring Julius na dumarating. Tinext ko na siya kung nasa na siya kasi nang tatawagan ko naman, hindi na sumasagot. Nandito ka lang pala. Napangiti ako at nag-angat ng tingin sa pag-aakalang si Julius ang mabubungaran ko. Ngunit napawi ito at namutla ako nang makitang iba pala. Sir! Napatayo ako. Bumuga siya ng hangin at tiningnan ako. Nandito ka lang pala Panay ang tingin mo sa cellphone mo ngunit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ano? Tatakasan mo ba ang mga utang mo, Miss Irish? Hindi naman ho sa ganon. Magbabayad naman ho ako. Ilang beses ka nang sinisingil iniiwasan mo kami. Ayokong humantong sa sakitan, Irish Hindi ako nananakit ng babae. Kaya't hanggat okay pa ako, bayaran mo na ako. Napalunok ako. Hinawakan niya ang braso ko kaya't kinabahan ako lalo. Kung wala ka namang pambayad, pwedeng iba naman ang ibabayad mo. Maganda ka naman. Pwedeng katawan mo na lang ang pambayad. Bastos! Sigaw ko't hinampas siya ng paper bag sa mukha para lang makawala ako. Narinig ko ang kanyang reklamo at ako naman ay mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Habulin niyo siya! Narinig kong sigawan ng mga tao dahil sa mga taong humahabol sa akin. Binilisan ko ang takbo ko at dumiretso sa palengke kung saan maraming tao. Maaari ko silang mailigaw. Excuse me! Excuse! Anikot na bangga ang ilang mamimili para lang makadaan ako. Sorry po! Ano ba yan? Wala akong planong mahuli ngayon ng loan shark na yon. Kapag nahuli ako, maaaring maungkat rin ang pagkatao kong tinatago ko. At ayokong mangyari yon. Nang makalabas na ako sa dagat ng mga tao, nagpalingaling nga ako. Nang lumingon ako sa likod malapit na silang makasunod sa akin. Kaya't dumiretso akong pakaliwa. Nakita kong isang itim na kotse. Sinubukan kong buksan ang backseat pero nakalock. Nagtungo ako sa trunk. Binuksan ko ito at nagkaroon ako ng pag-asa nang bumukas to. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok na ako sa loob at isiniksik ang sarili. Sinara ko agad ngunit nagtira ng maliit para naman makahinga ko. Nasaan na yung babaeng yun ha? Tinakpan ko ang aking bibig para hindi makagawa ng ingay. Mga tanga! Kay dami-dami nyo hindi nyo man lang mahuli ang nag-iisang babae. Halugugin nyo! Baka di pa yung nakakalayo. Yes, boss.
Napapikit ako at halos pigilan ang sarili kong huminga. Babe, why are you like this? Hindi ako nakipagkita sa'yo para makipaghiwalay. Napaigtad ako nang may humampas sa trunk. Galit na galit ang boses ng babae. Ayoko na, Cherry. Hindi ko nagustuhan na sinagot-sagot mo ang mama ko ng ganun. Kaya't maghiwalay na tayo. Wika naman ng lalaki na mukhang may-ari ng sasakyan na ito. Hindi pa sila pumapasok sa kotse nila. Hinampas muli ng babae ang trunk. Babe, hindi ko naman sinasadya yun. Napakamaldita naman kasi na mama mo eh. Kaya nga, maghiwalay na tayo. Ihahatid na kita sa inyo. Narinig kong pag-andar ng kotse at padabog na pagsara ng pinto. Mukhang may masasaksihan pa yata akong maghihiwalay. Hindi na ako umimik na bumiyahin ng kotse. Hindi ko alam kung saan ang tungo nito pero sana makabalik pa rin ako. Baka naroroon na si Julius at siya nang naghihintay sa akin. Nag-abang na lang ako ng tiyempo. Bababa ako kapag hihinto ito. Hindi naman siguro ito ibabangga ng lalaki, di ba? Tingin ko kasi nag-aaway pa sila sa loob ng kotse. At kapag ibabangga ito ng lalaki, madadamay pa ako. Huminto ang kotse at naramdaman ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. I told you, ayoko na. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil lang sinagot-sagot ko ang mami mo? Parang inaamin mo na rin sa harapan ko na Mama's boy ka, Rino. Hindi yan ang ibig kong sabihin. The fact that you disrespected my mom? I don't care. Hindi mo ba ako mahal? Nagsorry naman na ako ah. Wala pa tayong isang buwan, Cherry. O kaya nga, wala pa nga tayong isang buwan. Pero hihiwalayan mo na ako. Hindi mo pa nga ako natitikman. Gusto kong matawa sa sinabi ng babae ngunit pinigilan kong sarili ko. Unti-unti kong inangat ang pintuan ng trunk at saka inuna ang aking paa sa paglabas. Ginawa ko yon habang patuloy pa rin nag-aaway ang dalawang lovebirds na wala pang isang buwan ng relasyon. Mas mabuting makaalis na ako rito bago pa ako mahuli. Baka panibagong problema na naman eh. Rino, please! Pag-isipan mo naman oh. Mistake lang yun, okay? Hindi mo ako masisisi kung bakit ko sinagot ang mama mo. Sabi niya kasi ayaw niya sa akin. Well, the feeling is mutual, kaya... Shut up! Parang nayanig ang mundo ko sa sigaw ng lalaki. Napati ako na maingat lang sanang lumalabas sa trunk. Nadapa at nahalikan ng kalsada sa sobrang gulat. Aray ko! Ang aking dalang paper bag ay humiwalay na ng ilang centimeters mula sa kamay ko. Natahimik din ang jowang nag-aaway, kaya't unti-unti ko itong binalingan. Kita ko ang panlalaki ng mga mata nila nang makita ko. Mas lalong na high blood ang babae sa nakita. And who the hell are you? Tumayo ako saka pinulot ang aking paper bag. Inayos ko pa ang aking damit bago siya sinagot. Nakisakay lang ako. May humahabol kasi sa akin eh. Liar! Ito bang bago mo, Rino? Kaya mo ba ako hihiwalayan? Nanlaki ang mata ko. Aba miss, hindi. Ito ba ang kabit mo? Ha? Napasinghap ako. Pati ang lalaki nahihirapan na sa girlfriend niyang pulang-pula na sa galit. Cherry, wala akong kabit. Yun ang rason ko. Ha? Bakit may babae sa kotse mo? Ha? Napatingin sa akin ng lalaki na inis na inis. Miss, hindi ko kilala ang boyfriend mo. Talagang nakisakay lang ako sa trunk kasi nagtatago ako. Nagtatago ka kasi kabit ka. Gagang to ah. Hindi nga ako kabit eh. Ani ko. Makinig kang gaga ka. Napasinghap siya. Did you just call me gaga? Oo, Lady Gaga. Ganun. Hindi ako kabit. Hindi ko nga kayo kilala eh. Nakisakay lang ako sa likod, okay? Tinuro ko ang trunk. Wala akong kinalaman sa dahilan ng nobyo mo. No! Kabit ka! Kabit ka! Kabit ka! At nalaglag ang aking panga nang sinampal niya ako. Agad hinawakan ng lalaking kanyang nobya na soon to be ex niya. Jerry! Hindi ko tanggap na itong ipapalit mo sa akin, Rino. Nakakainsulto! Masakit ang sampal sa totoo lang. At hindi ko tanggap na inakusahan akong kabit. Kasi never akong magiging kabit. Sinabi na ngang hindi ako kabit eh. Anikot sinuntok siya sa muka. Napaatras to dahil sa aking ginawa. At nang tingnan ng kanyang palad, nagdurugo ito. Oh my gosh! Nanginginig ang kanyang kamay. Dugo!
Nagdurugo ang ilong ng babae. Kumunot ang noo ko. Ay hala, bakit tumabingi yung ilong mo? Namutla ang babae at lumayo sa kanyang nobyo na nagtataka na rin. No! Napatakip ako sa aking bibig. Ay hala, sorry! Nag-rhinoplasty ka ba? Ay naku, Diyos mio, hindi ko alam eh. Sorry, anong gagawin? Pwede pa ba yung mahilot? No! No! My nose! My long nose! Madramang sabi ng babae at nawala na siya ng malay. Sinalo ito ng kanyang nobyo na nataranta na rin sa nangyari. Napakamot ako sa aking ulo. Kuya, sorry, hindi ko talaga alam eh. Sinampal niya kasi ako eh. Hindi ko naman kayo kilala eh. Nakiride lang ako kasi may humahabol nga sa akin. Umigting ang kanyang panga. Come with me. Kasalanan mo to kaya't sumama ka sa akin. Napakurap-kurap ako tinuro ang isang bahay. O di ba bahay niyo ito? Bakit hindi na lang siya idiretso sa loob? Ipapaayos ko ang kanyang ilong. Kasalanan mo to kahit magbayad ka. Ha? Bakit ako? Siya kaya yung nauna. Sinampal niya ako, no? Paano kung tumabingi rin ang buong mukha ko at ulo ko sa sampal niya? Mapapalitan niya ba yung ulo ko? Just come with me. This is still your fault, woman. Napapikit na lamang ako at walang nagawa kung hindi ang sumama sa kanya. Tinext ko si Julius na maghintay muna sa akin kasi may pinuntahan pa ako. Wala rin naman siyang reply kaya tingin ko, ayos lang din sa kanya. Diniretso namin sa isang ospital ang babae. Gulat na gulat ang mga tao roon nang makitang tabinging ilong ng dalaga. Nagkamalay na siya at hiyang-hiya siya. This is all your fault! Turo niya sa akin habang nakaupo na siya sa wheelchair. Napalunok ako. Rino, please stay. Kailangan kita. Babayaran kong pagpapaayos ng ilong mo. At wala na tayo, Cherry. Pasensya na. No! No! Iyak ng babae habang nilalayo na siya sa ex niya. Napabuntong hininga na lamang ako at nakagat ang ibabang labi. Sorry talaga. Hindi ko talaga alam na ritoke palang ilong niya eh. Kung alam ko lang sana sinampal ko na lang pala siya. Ramdam ko ang pagpipigil niya ng gigil sa akin. Look miss, I don't know you. And right now, you're literally causing me a problem. Mas mabuting hindi na tayo magkita dahil baka kung anong gawin mo sa susunod na pagkikita natin. Ay naku, wala rin naman akong planong kitain kang muli. May boyfriend kaya akong naghihintay sa akin. Mansa rin namin ngayon. Kaya pasensya na't nasira akong ilong ng girlfriend mo. Hindi na siya nagsalita kahit nagpaalam na rin ako. Hindi ko na kasi kayang magtagal pa dahil baka mainis na si Julius sa akin. Nagsuot na ako ng sombrero nang bumalik ako sa park. Nadismaya ako nang makitang wala pa rin si Julius doon. Kaya't sinubukan kong tawagan. Hindi na to sumasagot kaya't nag-alala na ako. Kaya naman napagdesisyonan ko na magtungo na lamang sa bahay niya. Nasa squatters area nakatirang nobyo ko. Kaya naman pagtungo ko ron, todo dakip ako sa aking ilong kasi umaalingaw-ngaw ang kanal. May mga basuro pang nakakalat. Nabangga pa ako ng isang batang tumatakbo. 3 beses na akong nakapunta rito at nagagalit si Julius sa tuwing pumupunta ako. Pero magagalit pa ba siya ngayon emansa rin namin? 9 months na kami at nasa plano ko na kapag 1 taon na kami, isasama ko na sa bahay ko si Julius at doon na siyang titira kasama ko. Hindi na sa masikip na lugar na ito. Si Julius, nasa loob ba? Nanlaki ang mata ng kapatid na lalaki ni Julius nang makita ko. Ate! Nagbaba ako ng tingin sa ibaba. May sapatos pa ni Julius ngunit bukod sa kanya, may sandals rin. Bagay na ipinagtataka ko. Kaninong sandals to? Tanong ko kay Jundi. Puros lalaki kayo rito ah. Napalunok siya. Ikaw na po bahala ate. Baka para sa'yo yan. Agad na umalis si Jundi kaya't nagtaka ko. Hindi naman nakalakang pinto ng bahay nila kaya't pumasok ako. Sobrang liit lang din ng bahay nila kaya't pagkatapos ng sala, kusina agad. Maingat na isinarado kong pinto at tiningnan ng hagdanan na gawa sa kahoy. Aakyat na sana ako ron nang marinig ang halinghing mula ron. Julius, bilisan mo pa. Sobrang sarap mo, Ana. Nanigas ako sa aking kinatatayuan dahil sa aking narinig. Julius, ilang rounds ba tayo ngayon?
Kahapon kasi isang beses lang kasi tumawag ang girlfriend mo eh. Paano kung tatawag yun muli ngayon? Hindi yun. Baka nahuli na yun ang pinagkakautangan niya. Hindi mo ba mahal ang girlfriend mo para traderin mo ng ganon? Ikaw pa talagang nagsumbong kung nasan siya? Ano magagawa ko? Mas gusto kita eh. Nagpapatikim. Yung girlfriend kong yun, gusto ko lang yung mga binibigay niya. Pero masyadong hard to get. Di nagpapatikim. Ipasok mo ulit, Julius. Kumuyom ang aking kamao. Hindi ko alam kung iiyak ba ako sa aking naririnig. Pero 3 lang ang masasabi ko. Hayop ka, Julius! Tiniis kong nakakadiri nilang ungol habang paakyat ako sa hagdan. At direkta agad sa kwarto ang hagdanan na ito. Agad ko silang nabungarang nagbebembangan. Hindi nila ako nakita dahil nakaharap sa akin ang mga paa nila. Napangiwi pa ako dahil napakarumi ng mga paa. Kasing dumi ng mga budhi at ugali nila. Nilabas ko sa paper bag ko ang box ng sapatos. Kinuha ko ang sapatos at diretso itong ibinato sa ulo ng pangit na Julius na ito. Tumigil siya sa pagbayo sa dinadaganan niyang babae. Ano ba? Naputol ang galit niyang wika nang makita ko. Irish? Hayop kang animal ka! Lumapit ako't hinampas-hampas ko sa kanya ang isa pang sapatos. Umalis siya sa pagkakadagan sa babae na nataranta na rin. Mabilis tong bumangon paupo at kukunin niya sana ang damit niya nang kinuha ko ito. Namilog ang mata niya. Irish, pakinggan mo muna ako. Ani Julius na nagsusuot na ng pantalon. Naiiyak ng babae na kung makaungol kanina, parang 1 taong walang kain. Wala siyang damit kasi kinuha ko at itinapon ko sa bintana. Ano pa bang pakikinggan ko sa'yo, hayop ka? Traidor ka? At tama ba yung narinig ko? Ikaw ang nagsuplong kung nasan ako sa mga loan sharks? Alam mo ba kung bakit ako utang ng utang, ha? Lumabas na ang luha ko sa galit. Ang lahat ng inutang ko para sa'yong pangit ka. Para lang mabilang ka ng magandang damit na gusto mo, cellphone na gusto mo, at alahas na gusto mo. Lahat binigay ko sa'yo kasi minahal kita kahit pangit kang bobo ka. Sa ugali ka nila sana bumawi eh. Hindi mo pa talaga nagawa. Gusto kong isigaw ang lahat ng masasamang salita sa lalaking ito. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng magagandang alaala ko sa kanya kasi lumabas ang tunay niyang ugali. Irish, please mag-usap naman tayo. Ang nakita mo. Kahayupan. Kahayupan ang nakita ko. Bumaba ang tingin ko sa babaeng niyayakap ng sarili. Hubot-hubad pa rin. Tinadyakan ko siya ng 1 beses kaya't mas lalo siyang naiyak. Tama na Irish. Galit na galit ako. Hindi ako nagpakagaga para lang ganito ang matatanggap ko sa huli. Akala ko siya na yung Prince Charming ko eh. Akala ko nga nahanap ko ng pagmamahal na hindi ko naranasan sa amin. Pero nagkamali ako. Hindi pala ang hayop na ito. Akin na yung cellphone mo. Ani ko. Ha? Irish. Kukunin ko na ang lahat ng ibinigay ko. Namilog ang mata niya. Anong akala mo hindi ko kukuhanin? Kukunin ko dahil galing yun sa utang. Bebenta ko ang mga yun para mabayaran ko ang loan shark na yun. Kaya't ibigay mo na. Irish, pag-usapan naman natin to. At ito rin. Kinuha ko ang mamahaling shades at sombrero na nasa ibabaw ng drawer niya. Galing din to sa perang inutang ko. Kukunin ko to para may pambayad ako sa inutangan ko. Irish naman, maawa ka. Sinuntok ko ang kanyang muka. Butit hindi tumabingi ilong kasi wala namang dapat ikatabingi sa ilong niya. Wala akong pakialam kung anong iisipin mo sa akin. Traidor ka? Biglang nandiri ako sa'yo kasi napakarumi mo pala. Nagayuma mo lang yata ako para manatili ako sa isang katulad mo. Magsama kayo ng babae mo. Pareho kayo, mga marurumi. Pati paa nyo, marurumi. Nadaanan ko muli ang umiiyak na malandi at hinila ko ng 1 beses ang kanyang buhok sa sobrang gigil bago bumaba sa hagdan. Dala ko na ang mga kinuha ko kay Julius. Ate, salubong ni Jundi sa akin pagbaba ko. Malamig ko lang siyang tiningnan at saka nilagpasan ko siya. Sa isang iglap, para nang naging yelo ang puso ko. Tumitigas to gaya ng kamao ko ngayon. Umuwi ako sa apartment ko at nag-live sa Facebook. Wala na nga akong pakialam kung makita man ako ng pamilya ko eh. Basta't nag-live ako sa Facebook habang umiinom ng beer. Ipinakita ko mga items na bigay ko kay Julius na nasa akin na ngayon.
Pati ang motor na binigay ko sa ex ko, kinuha ko rin at pinost ko sa buy and sell sa murang halaga para mawala na sa paningin ko. Ay, pamain nyo na to guys oh. Sombrero original to ha. Kinuha ko sa ex ko kasi may kalaguyo. Hindi deserve ng pangit na yun ang mamahaling sombrero na ito. Kaya't imayin nyo na. Sige na. Lumabong paningin ko dahil sa mga luha. Kaya mga live comments, hindi ko na nababasa. May ipinakita akong bago. Oh, ito pa iPhone 16 Pro Max. Binebenta ko na rin to. Lower ang price kasi nagamit na to ng pangit na yun eh. Hindi pa to nagagalaw at ang battery health. Tiningnan ko ang battery health ng cellphone ni Julius. Oh, 98% pang battery health. Main nyo na, message nyo ako for meet up ha. Hindi ko alam kung maayos ko bang naibenta ang iba pang mga kagamitan sa Facebook. Basta't ang ending, humagulgul ako sa live at ikinwentong kalokohang ginawa ng ex ko. Lasing na ako kaya't hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko. Nag-end lang yata ang live nang nalubat ng phone ko at nakatulugan ko ito. Kaya't paggising ko sa umaga, sobrang sakit ng ulot naggalat sa sahig ang mga bote at ang mga gamit na kinuha ko mula kay Julius. Nag-charge ako ng phone at saka naligo na parang walang nangyari. Nang tingnan kong sarili ko sa salamin, magang-magang aking mga mata. Napahawak ako rito. Iniiyakan ko talaga yung pangit na yun. Suminghot ako. Kay ganda ko para lokohin. Napakaswerte nga niya sa akin eh. Mabuti't minulat niya ako. Nakita ko yung kapangitan niya. Wala akong ginawa kung hindi ang magdabog. Ako pa rin naman ang dehado sa aming dalawa ni Julius. Nahuli nga siyang nanloloko pero nagpatuloy pa rin ang buhay niya. Ako? Patuloy pa rin nga huntingin ng mga inutangan ko. Bukod ron, baka nalaman na rin ng pamilya ko kung nasan ako. Nang napuno ang cellphone ko, sinilip ko ito. Nakita ko ang maraming notifications at messages. Galing sa iba't ibang tao. Tiningnan ko ito isa-isa at halos magkakatulad lang ang messages nila. Gusto nilang bilhin ng mga ipinakita ko sa live kagabi. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ibinenta ko ang mga kinuha ko mula kay Julius para mabayaran ko ang mga utang at pagkatapos ito, aalis ako rito para magbagong buhay. Hindi na muli ako magpapaloko sa mga sigbi ng pagmumukha. Hindi naman ako nahirapan. Ilang araw lang ang itinagal at na sold out lahat. Sumobra pa nga ang expected ko na pera kasi isinangla ko rin naman ang mga itinago kong alahas. Yun lang kasi ang meron ako matapos kong maglayas. Kaya kahit wala akong trabaho, nabubuhay pa rin ako. Nasa isang convenience store ako ngayon nang may tumawag na hindi nakarehistrong numero. Walang emosyon ko itong tiningnan at saka sinagot. Hello? Magbayad ka na ng utang mo, Miss Irish. Nahirapan kami sa'yo nung nakaraan dahil nakatakas ka. Ngayon, kung tatakasan mo pa rin kami, hindi ka na talaga. Magbabayad ako, magkita tayo. Malamig kong sabi. Humalakhak siya sa kabilang linya. Aba, may tubo na yan ha. Matapos mo kaming pahirapan. Wala akong pakialam. Magkita tayo para matapos na ito. Nagkita kami ng loan shark sa isang iskinita. Hindi naman gabi ang meet up kaya't hindi ako kinakabahan. Kita ko ang ngisi sa labi ng lalaki bago lumapit sa akin. Asan ang pera? Padabog kong nilapag sa dibdib niya ang sobre na punong-puno ng pera. Naalarma ang mga kasamahan niya at agad akong hinawakan. Bitawan niyo! Anya. Sumunod naman ang mga tauhan niya sa kasinilip ang pera. Natawa siya nang makita ito. Napakadami naman yata nito. 100,000 lang ang utang mo dahil sa perwisyo, iha. O bakit lumagpas? Anong ibig sabihin nito? Tiningnan ko isa-isa ang mga tauhan niya. Suhol. Suhol? Bago ako magbabagong buhay, gusto kong bubugin yung ex kong si Julius. Ah, yung pangit bang nagsumbong sa amin? Di ko nga akalaing pumatol ka pala ron. Sayang yung ganda mo, pumatol ka sa pangit. At nagtawanan ng kanyang mga kasamahan. Bugbugin niyo lang, ngunit wag niyong patayin. Gusto ko lang matikman niyang gante ng isang babaeng naloko. Ba't may karapatan pa palang maglokong pangit na yun? O sige, bilang pambawi na rin sa paghahabol namin sa'yo, kamag-alala, gagawin namin ang gusto mo. Tumango ako tumalikod na sa kanila. Narinig ko ang kanyang pagsipol.
Salamat mutang ka ulit sa akin. Inangatan ko lang siya ng middle finger bago ako tuluyang umalis. Hindi para magbagong buhay. Bago yun, kailangan ko munang uminom para makalimutan ang lahat. Woo! Sigaw ko habang tumatalon-talon sa dance floor. Napasukan na ng alak ang buong sistema ko, kaya't hindi ko na alam ang pinaggagawa ko. Basta't sumabay lang ako sa mga kantang pinatutugtog at nagpagitna sa dagat ng mga tao. May mga babae rin na gaya ko, tumatalon-talon. Ngunit hindi lang silang tumatalon-talon, pati na rin ang kanilang mga bulubundukin. Natigilan tuloy ako at napatingin sa dibdib ko. Napasimangot ako't napabalik sa counter. Isa pa nga! Ani ko sa bartender. Agad kong ininom ang kanyang ibinigay at napapikit ako. Kung masasaktan lang din naman ako ng ganito dahil sa lalaki, pumili na lang sana ako ng gwapo para worth it ang iyak ko. Parang nakakahiyang umiyak sa pangit na manliloko. Nakakagalit. One drink please. Napatingin ako sa bagong dating na lalaki. Hindi siya nakatingin sa akin ngunit natigilan ako dahil nakilala ko ito. Nawala ang kalasingan ko. Nang lumingon siya sa akin, agad akong nag-iwas ng tingin at bahagyang tinakpan ang aking bibig. Sereno, bumalik ka. Break na ba kayo ni Cherry? She's no good bro. Sabi ko naman sa'yo matabilan dila nun. Yun din ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang mga boyfriend nun Unti-unti akong bumababa sa high stool. Ayokong makita ng lalaking ito dahil baka isipin nito sinusundan ko siya. May atraso pa naman ako sa kanya. Mas mabuting hindi talaga kami magkita. Nang nakababa ako, mabilis akong umalis kahit pagewang-gewang na ako. Kaso sa sobrang pagmamadali ko, nabangga ako sa isang lamesa. At umawang ang aking labi sa sakit. Parang saglit akong nawala ng hininga at unti-unting nagbaba ng tingin. Nabangga ang pechay ko sa sulok ng lamesa. Kaya ang sakit. Para akong na-virginize. Ang sakit. Napaatras ako ngunit hindi pa rin ako nagsasalita. Napakurap-kurap ako nang umikot ang aking mundo. Nahihili tuloy ako dahil sa sakit at kalasingan. Hindi ko alam kung sinong salarin sa nararamdaman ko ngayon pero gusto kong maiyak sa sakit. Matutumba na sana ako nang may humawak sa balikat ko. Nang nag-angat ako ng tingin, nakita ko muli ang lalaking yon. Are you okay? Tumango ako at inalis ang sarili mula sa kanyang pagkakahawak. Inayos ko ang sarili ko at kinagat ang ibabang labi. Hindi ko akalaing makikita kita muli rito. Sinusundan mo ba ako? Napalingon ako sa kanya. Ha? Bakit kita susundan? Nang sinubukan kong maglakad, napapikit ako dahil masakit talaga. Paika-ika akong naglalakad. Lecheng lamesa na yun. Sakit talaga. Hey, are you okay? Siya nang nakasunod sa akin. Hindi kita sinusundan kaya't huwag kang mag-alala. Ani ko habang patuloy pa rin sa paglalakad. Hindi ko na alam kung saan ako papatungo. Gusto ko lang makalabas at ipahinga ito. Dahil ang sakit talaga ng pechay ko na nalagay sa peligro. Ngunit ang lalaking yun, nakasunod sa akin. Paulit-ulit na nagtatanong kung ayos ang bako. Bakit? Kung sasabihin ko bang hindi, paparitokin niya ba itong pechay ko gaya ng ilo ng ex niya? Miss, tingnan mo ang dinadaanan mo. Ha? Nag-angat ako ng tingin at huli na ang lahat para umiwas. Nabangga ako sa isang pader na nagpadilim sa paningin ko. Bago pa ako mawala ng malay, naramdaman ko ang pagsalo ng lalaki sa akin. Masakit ang katawan ko nang magising ako. Para akong nadaganan ng dumbbell sa sobrang bigat ng pakiramdam. Bukod ron, masakit din ang pechay ko. Gaya ng sabi ko para akong na-virginize sa sobrang sakit. Grabe, ang malas ng pinagdaanan ko mula nang niloko ko ni Julius. Malas yatang lalaking yun At ako pa talagang pinasahan ng kamalasan niya sa buhay. Napatingin ako sa paligid ko at doon natigilan. Ang inaasahan ko pa naman ay sa ospital ang diretsyo ko matapos kong mabangga sa pader kagabi. Pero narito ako sa isang kwarto na hindi ko alam kung kanino. Gising ka na pala. Napahawak ako sa aking dibdib sa matinding gulat. Nagsalita kasi ang isang lalaki na lumabas sa isang banyo. Hubad ang ibabaw na katawan at sa ibaba, tuwalya lang ang takip.
Bagong ligo. Napabalikwas ako ng bangon paupo sa nakita. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ako? Umangat ang sulok ng labi niya. Nasa kwarto kita. Dumiretso siya sa closet niya habang ako ay sinusundan pa rin siya ng tingin. Anong ginagawa ko sa kwarto mo? Hindi kita sinusundan ah. Pex man, mamatay man ako. Natawa siya. I know. Nasa kwarto kita kasi lasing ka kagabi. Natigilan ako. So, tinulungan ako ng lalaking to? Wala man lang bang thank you? After all, kahit may atraso ko sa akin, tinulungan pa rin kita. Tumikhim ako. Thank you. Napatingin ako sa suot ko. Nag-iba na ito kaya't kinabahan ako. Don't worry, wala akong nakita. Binihisan ka ng kapatid kong babae. At ng mama ko. Nakaramdam ako ng hiya. Ha? They're downstairs. Sabay na tayong mag-agahan. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Nakakahiya na binihisan ako ng mama at kapatid niya. Diyos ko po, napasa po ako sa aking noo. Ayos ka na ba? O dapat ba kitang buhatin? Napatingin ako sa kanya. Nakabihis na siya ngayon. Ayos lang. Unti-unti akong bumaba sa kama. Nang tumayo ako, ramdam ko ang sakit pa rin ng gitna ko. Diyos mio, hindi naman talong ang nabangga ng pechay ko. Pero bakit ganito kasakit? Are you really okay? Oo, mauna ka na. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta kaya susundan na lang kita. Alright. Sumunod ako sa binata palabas ng kanyang kwarto. May hagdan pa kaming bababaan kaya't napahawak talaga ako sa hawakan. Ingat na ingat ako sa aking galaw dahil ayokong mahalata ng binata na ito ang iniinda kong sakit. May nakasalubong kami na isang kasambahay na binati niya. Binati ko rin yun bago kami nakarating sa dining area. Naroroon ang dalawang babae na malaki ang ngiti sa labi. Rino! Tumayo ang may katandaan ng babae at niyakap ang binata. Good morning! Hinalikan niya ang pisngi ng kanyang ina. Good morning, Mama. Good morning, Aliyah. Good morning, Kuya. Lumipat ang tingin nila sa akin. Hello, Iha. Good morning. Kumusta ka na? Nakangiti na ang Mother Earth ng lalaking to sa akin. Ayos lang po. Maupo ka, ate. Sabi ng dalagang babae at pinaghila pa niya ako ng upuan. Tabi tayo. Hindi ko talaga alam kung anong ire-react ko. Bukod kay Julius at ang kapatid niya, wala na akong ibang kakilala na iniimbitahan ako ng agahan. Naninibaguhan ako. Hindi ako sanay na may maayos na nagtatrato sa akin. Diyos ko naman, Rino. Hindi mo ba pauupuin ang girlfriend mo? Namilog ang mata ko. Hindi niya po ako girlfriend. Agad kong paliwanag at bumilis ang tibok ng puso ko. Natawang ginang. Akala ko kasi girlfriend ka na niya eh. Nakwento ka kasi ng anak ko. Ikaw raw ang napagkamalang kabit ng anak ko kasi pumasok ka raw sa trunk ng kotse niya? Uminit ang pisngi ko sa hiya. Diyos ko, kailangan pa bang ikwento talaga yon? Sinubukan kong ngumitit na pasulyap sa lalaki na umupo na sa kanyang upuan. Opo, mabuti po't nakawento niya. Hindi po ako kabit ha. At sinuntok mo raw sa mukha si Cherry? Hindi pa kita kilala. Idol na agad kita, Iha. Mabuti naman at sinuntok mong dalagang yon. Napakamaldita nun at para bang pagmamay-ari niyang mundo. Nasabihan ko tuloy na ayaw ko sa kanya. Napatango na lamang ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Halika, sabay na tayong kumain. Grabe ang lasing mo kagabi. Kaya sigurado ko na marami kang ikikwento. Napakagaan ang pagtanggap ng pamilyang to sa akin. Kahit hindi nila ako kilala. Napakadaldal din na kahit ako, hindi na napigilang magsalita. Naikwento ko tuloy sa kanilang nangyari sa akin. Kasama na roon ang panluloko ni Julius. Blessing in disguise yan, Iha. Marami pa naman dyan. Kaya nga po alam niyo po, siya pa naman sana ang gusto kong pakasalan. Gusto ko na kasing magpakasal agad. Kaya bata-bata mo pa para magpakasal. Bakit naman, Iha?
Tingin ko lang po magandang mag-asawa na ako at magkaanak para tumahimik na ang buhay ko. Buti naman ihat nalaman mong niloko ka bago ka ikasal. Mahihirapan ka kapag kasal ka na at saka mo palang malalaman na tinatraidor ka pala. Nawala saglit ang mabigat na pinagdaanan ko dahil sa pamilya ni Reno. Ang pangalan ng lalaki na nagdala sa akin sa bahay nila. Napakaganda ng pamilya niya. Kahit hindi sila kumpleto, masaya naman sila. Isa palang businessman si Rino Angeles at engineer din. Yung kapatid naman niya, nag-aaral pa sa college. Tapos ang nanay niya ay nasa bahay lang. Maraming salamat po. Ani ko paglabas ko. Hapon na nang napagdesisyonan ko ng umalis. Kahit pinilit ako ng ginang na dumito muna. Hindi pwede dahil baka mawili ako at ayoko nang umalis. Hindi naman pwede yun. Are you sure that you're okay? Oo, ayos lang. Salamat pala sa pagkup-kup sa akin na kahit ngayong araw lang. Sana makabawi ako sa kabutihan mo. At sorry muli sa nangyari nung nakaraan. Sana ayos na yung ilong ng ex mo. Tumango lang siya sa akin. Nang wala na akong sasabihin, tumalikod na ako tumakbang ng paalis. Gusto niya akong ihatid sa apartment pero tumanggi ako dahil hindi na ako babalik roon. Sa mga oras na to, kinakailangan ko na talagang umalis bago pa ako mahuli ng mga naghahanap sa akin. Oo, bukod sa loan shark na nabayaran ko na, may iba pa ring naghahanap sa akin. Iyon ay ang pamilya ko. Kaya naghahanap talaga ako ng makakasama habang buhay para kapag nalaman nilang may asawa na ako't anak, baka tantanan nila ako. Kaso, mukhang kailangan kong magsimula muli. Palpak si Julius eh. Ang lalaking yun. Ewan ko lang talaga. Nasayang lahat ng oras ko sa kanya. Perfect na sana ang plano ko eh. Tumagilid pa. Hindi na yata kayang kati sa katawan kaya't nakibembang na sa iba. Nasa lungsod na ako. Gabi na nang makarating na ako roon. Tutungo ako sa terminal para magtungo na sa ibang bayan. Tumingin-tingin ako sa paligid at nang madaanan kong isang tindahan, nakita ko na may nagkukumpulan doon. Mukhang may mga marites yata. Pinaghahanap pala yan? Anak yan na presidente? Natigilan ako't napatingin sa kanila. Inayos kong sombrero ko. Oo raw, anak sa labas, anak ng kabit. Diyos mio talaga? Bakit pinaghahanap? Di ba may anak naman ng presidente? Hayaan na lang kaya niyang babaeng yan. Nakakahiya naman. Kontak na lang kayo rito kapag nakita nyo. Hindi to pwedeng isa publiko kaya huwag nyo nang ipagkalat pa. Maliwanag ba? Oo naman sir, makakaasa ka. Nag-iwas na ako ng tingin doon at sumabay sa mga taong tumawid patungo sa kabila. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mukhang nakaabot na sila rito. Siguro dahil sa Facebook live ko. Mabutit nag-deactivate na ako. Masyado akong naging careless para gawin yun. Oo, anak ako ng presidente ng Pilipinas na si Alejandro Hidalgo. Anak niya ako sa labas. Ako ang pinakabunso niya at ayaw sa akin ng pamilya niya. Lalo ng asawa niya na first lady. Kaya't lumayas ako. Dala lamang ang mga alahas na ibinigay sa akin para may pangsangla at mabuhay mag-isa. Hindi naging madali ang buhay ko bilang illegitimate child. Kahit ang mga kapatid ko, ayaw sa akin. Kinasusuklaman nila ako kahit wala naman akong kasalanan. Siguro, pati ang ama ko, ayaw na rin sa akin dahil naaalala niya ang mga kasalanan niya. Ngunit wala siyang choice kung hindi kupkupin ako dahil namatay sa panganganak ang sarili kong ina. Napakabuting presidente ng aking ama. Wala siyang masyadong basher dahil nagagawa niya naman ang tama ang pagsilbi sa bayan. Ngunit hindi siya mabuting ama at asawa. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit nila ako hinahanap. Dapat nga, sumaya sila na umalis na ako para wala nang salot sa buhay nila. Ako na nga ang nag-adjust para happy family na sila. Wala sa sariling tumulo ang luha ko habang pumipila na para sa tiket ng bus. Aalis na naman ako at maghahanap ng panibagong pagtataguan. Panibagong pag-ibig. Oo, iyon ang goal ko. Maghahanap ng magmamahal sa akin at pakakasalan ko siya. Yun na lang sigurong paraan para tigilan na nila ako. Nang ako na sana ang susunod na bibili ng tiket,
May humila sa braso ko. Pagtingin ko, umawang ang labi ko nang makita ko si Julius. Naka-hoodie siya ngunit kita kong mukha niya na bugbog sarado. Saan ka pupunta ha? Aalis ka? Matapos ang ginawa mo sa akin ha? Kinaladkad niya ako palayo ron. Naalerto rin ng mga security guard kaya't nilapitan kami. Anong nangyayari dito? Girlfriend ko to sir. Kakausapin ko lang. Nilakihan ako ng mata ni Julius. Totoo ba yan ma'am? Napatingin sa akin ng security guard. Humigpit ang hawak ni Julius sa akin. Hindi totoo yun guard. Tulungan niyo ako. Sambit ko bigla na ikinalaki ng mata ni Julius. Abot! Sir, bitawan mong babae sir. Umigting ang panga ni Julius. Lintik ka talaga Irish. Aba, lintik ka rin. Manluloko ka. Deserve mo yan. Mas bumagay sa iyong bugbog. Mas lalo kang pumangit. Lalapitan sana ako ni Julius para siguro saktan ako. Kaso may humarang sa paningin ko. Isang matangkad at mabangong lalaki. Napaatras si Julius dahil doon. Sino ka ha? Sinilip ko kung sino. Umawang labi ko nang makita na si Rino ito. Aba, ba't ka nandito? Sino siya? Irish ha? Ani Julius na bigong-bigo. Siya ba? Siya ba yung bago mo? Nagkaroon ako ng ideya dahil sa sinabi ni Julius. Tumabi ako kay Rino at hinawakan ko sa braso. Oo, bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng maghanap ng iba? Napatingin si Rino sa akin. Ninitian ko siya habang nilakihan din ng mata. Mahina akong kinurot ang balat niya sa braso. Tama, she's my girlfriend pare. Kaya wag mo nang tangkaing lumapit pa sa kanya. Baka dagdagan ko pa yung bugbog sa katawan mo. Hindi makapaniwala si Julius sa akin. Aba malamang, hindi siya makapaniwala kasi sobrang gwapo ng pinili ko. Baka talampakan lang ang mukha ni Julius sa lalaking to. At mas disente pang tingnan kesa sa kanya. Irish, patawarin mo na ako. Miss na kita. Biglang sabi ni Julius. Dahilan para mapatingin sa amin ng iba. Bigla kasi siyang lumuhod. Ipapahiya niya pa yata ako ah. Irish, please, mahal kita. Sasayangin mo ba yung 9 months natin para lang doon? Lalaki lang ako. May pangangailangan din. Lumamig ang aking tingin. Binitawan ko ang braso ni Rino at may kinuha sa bulsa ko. Mga barya to. Nilapag ko ito sa palad ni Julius na ikinagulat niya. Ayan, pambili mo ng pangangailangan mo. Umirap ako sa kanya saka ko siya tinalikuran. Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko ngunit pinilit kong baliwalain to. Sa susunod na lamang siguro ako aalis. Buwisit na Julius yun. Ipapahiya pa ako ng ganito na parabang ako yung may kasalanan. Hey! Napaatras ako nang harangan ako ni Rino. Nasa labas na pala kami ng terminal. Napaangat ako ng tingin. Bakit ka nga pala nandito? Sinundan kita. Nag-alala kasi ako eh. San ba yung sa inyo? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Aalis na kasi ako. Ha? Tutungo na ako sa ibang bayan. Doon na ako maninirahan. What do you mean by that? Wala na kasi akong dahilan para manatili pa rito, Mr. Rino. Si Julius lang ang dahilan kung bakit ako naririto. Ngayong wala na kami, aalis na ako. Tutungo na ako sa ibang bayan at maghahanap ng panibagong pag-ibig. Tumikhim siya. Kung wala kang matutuluyan, pwede ka naman sa amin. Ha? Napakamot siya sa kanyang ulo at napaayos ng upo. You see, mag-isa lang kasi si mama sa bahay kapag weekdays. May mga maids naman pero hindi naman niya yun makakausap. Pwede ka muna sa amin. Sasamahan mo ang mama ko. Mukhang gusto ka kasi niya. Kasi nalungkot siya sa pag-alis mo. Pero huwag ka mag-alala. Babayaran naman kita eh. Kung ayos lang naman sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ayos lang naman sa akin. Ikaw, ayos lang ba sa'yo? Bakit naman hindi? Ako naman nga ang nag-o-offer eh. Bumuga ako ng hangin. Oh, sige. Papayag ako. Sumama ako kay Rino pabalik sa kanila. Pagdating ko ron, niyakap agad ako ni Tita Rita na para bang sarili niya akong anak. Naku, mabutit bumalik ka. Gusto ko pang marinig ang mga kwento mo eh. Nabitin po ba kayo?
Oo, iha. Gusto ko pang marinig ang lahat ng yon. At saka wala na rin naman kayo ng boyfriend mo, hindi ba? Dito ka na lang muna. Marami akong ituturo sa'yo kapalit ng mga chika mo sa akin. Napangiti ako sa narinig at tumango. Parang sa isang iglap. Part of the family na ako ng mga Angeles. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Na kahit hindi nila ako kadugo, ay tinanggap nila ako. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Masayang kasama si Tita Rita. Totoo ngang sinabi ni Rino na mag-isa lang ang ginang kapag weekdays. Si Rino kasi may trabaho. Tapos ang bunsong kapatid nag-aaral. Umuuwi naman ng binata ngunit gabi na. At ang kapatid naman niya tuwing Sabado at Linggo lang kasi nagdo-dorm to. Kaya kaming dalawa lang talaga ni Titang magkasama palagi. At hindi kailanman ako na-bore tuwing kasama siya. Dahil tinuturuan niya rin ako lalo na sa pagluluto ng cake. Nakalimutan ko na nagtatago pala ako mula sa pamilya ko. Mula nang mapunta ako rito. Kaya siguro napakabait ng aura ni Rino. At naiintindihan ko na kung bakit niya hiniwalayan ng ex niyang hindi nire-respetong kanyang ina. Dahil napakabait naman pala nito. Nakalimutan ko na nga magmura mula nang narito ko. Sa isang iglap, nag-iibang tao na ako dahil sa impluwensya nila. How was your stay here, Miss Irish? Tanong ni Rino nang madatnan niya akong gising pa ng gumabi. Biyernes ng gabi yon. Umuwi kasi siya galing sa work niya at ramdam ko ang pagod niya. Kaya bilang sukli sa kabaitan niya sa akin, hinandaan ko siya ng hapunan at maiinom. 2 buwan ka na rito. Hindi ko man lang namalayan. Dagdag niya pa. Okay naman. Naglapag ako ng pinggan sa harapan niya. Salamat nga pala at inalok mo kong magstay rito. Nag-ibang tao na nga ako eh. Marami na akong alam. Like? Mag-bake. At saka nagro-rosary mama mo every 6 in the evening. Parang nililinis ang buong katawan ko eh. At umalis ang lahat ng kasamaan sa sistema ko. Baka magmamadre na nga ako eh. What? Ikaw? Magmamadre? Paano nang pangarap mo makapag-asawa at anak? Eh syempre, mangyayari yun no. Sabi ng mama mo, irereto niya ako sa pinsan mo. Napawi ang ngiti ni Rino. What? Anong irereto? Eh sinabi ko kasi sa mama mo na gusto kong makamit ng bagong lalaki. Sabi niya, may pamangkin siyang mabait at gwapo. Irereto niya raw ako. Renato daw ang pangalan? No! Nagulat ako sa sinabi niya. Ha? Anong no? Bakit ka naman irereto ni mama kay Renato? Eh bakit naman hindi? Napasa po siya sa kanyang noo. Bakit lalayo ka pa? Pwede ka namang ireto sa akin ha. Single naman ako. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabit, biglang tumurbo ang tibok ng puso ko. Nagkatinginan din kaming dalawa. Ha? Hindi ka naman mabait. Mabait ako. At saka mas gwapo ko sa Renato na yun. Napakurap-kurap ako. Seryoso ka ba talaga? At bakit hindi? Gusto ka naman ng mama ko, kaya hindi na rin mahirap ang magustuhan ka. Tumikhim ako. Ha? Irereto ko ang sarili ko sa'yo. Huwag kang papayag sa gusto ni mama. Aanakan talaga kita. Namula ang buong mukha ko sa kanyang sinabi. Nang natapos na akong maghanda, kumain na siya habang ako naman ay tulala. Dahil sa kanyang sinabi. Sa tuwing nagaangat siya ng tingin sa akin, umiiba ang pakiramdam ko. Parang iba na to ah. Tumikhim muli ako. Matutulog na ako ah. Kumain ka lang dyan. Aalis na sana ako nang nagsalita siya. Liligawan kita simula bukas. Hindi ako nakatulog dahil sa sinabi ni Rino. Bumabagabag kasi sa isipan ko ang lahat ng sinabi niya. Habang narito kasi ako sa poder niya, hindi ko naisip na maging kami. Kasi sa totoo lang, parang hindi naman ako type ng isang Rino Angeles. Masyado kong astangkali sa kanya. Hindi nababagay sa kanya ang ganitong personality. Mas bagay sa kanya yung mahinhin at mabait. Kaya hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun na para bang gusto niya ako. Ang ending, matamlay ako kinabukasan. Nang kaharap ko si Tita Rita, hindi umabot sa tenga ko ang ngiti ko. Excited ka na ba for today, Iha? Ho? Nasa hapagkainan kami ngayon, Sabado. Walang pasok si Rino kaya't narito siya sa hapag kasabay namin. At si Aliyah rin na wala ring pasok.
Hindi mo ba naaalala? Aalis tayo ngayon. Saan kayo tutungo, Mama? Tanong ni Aliyah. Well, pupunta kami sa bahay ng pinsan mo. Irereto ko itong si Irish kay Renato at baka matipuhan nila ang isa't isa. Natigil sa pagsasalita si tita ng padabog na ibinagsak ni Rino ang kanyang iinumin na baso. Napalunok ako. Iho, are you alright? Mama, are you seriously going there? Abay, oo naman, Iho. Matagal nang walang girlfriend itong si Renato. Baka it's time na makilala niya si Irish. Nililigawan ko siya. Bakit mo siya irereto sa iba? Ayaw mo ba sa akin, Mama? Nalaglagan pa nga ng mag-ina sa narinig. Napatingin sila Aliyah at tita sa akin. Namutla ako sa kaba. Si Rino naman ay mariin nang nakatingin sa akin. Ha? Nililigawan mo ba si Irish? Abay, kailan pa, Iho? Hindi ko naman alam. Ngayon lang. Kaya wag mo na siyang ireto kay Renato, Mama. Magagalit talaga ako. Hindi ko alam, anak. Sorry. Tumikhim si tita at binalingan ako. Iha, hindi ko alam. Sana sinabi mo. Seryoso talaga ako. Ani Rito. Hindi kayo aalis ngayon. Tayo ang aalis ngayon, Irish. Magde-date tayong dalawa. Para akong nawala ng hininga sa sinabi niya. Hindi na nagsalita si Tita Rita ngunit kita ko sa kanyang mukha ang tuwa. Nag-init ang aking pisngi at tinapos na lang ang pagkain. Pumayag ako sa gusto ni Rino sa araw na ito. Sumama ako sa kanya. Napaka-awkward ng unang araw namin sa pagde-date kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Naliligawan niya ako. Unang beses kong makakaranas naliligawan. Kasi nung kami pa ni Julius, sinagot ko agad siya sa kadesperadahang gusto kong magkaroon ng nobyo. Manliligaw ako kasi gusto kong magustuhan mo ko at makalimutan mo ang pangit mong ex. Anya nang nasa restaurant na kami. Pero bakit? Hindi mo naman siguro ako type. Paano mo naman nasabi yun? Type ko mga kagaya mo. Hindi ko lang masabi dahil baka lalayuan mo pa ako. Type mo pa naman yung mga pangit. Kaya paniguradong hindi ako pasado sa'yo kaya't manliligaw ako para magustuhan mo rin ako. Nakagat kong ibabang labi ko. O sige, papayagan kita. Pero sa totoo lang, pwede namang hindi ka naman ligaw. Pwede agad kitang sagutin ngayon. Gusto kitang ligawan. Hindi ba't pangarap mong magkaroon ng asawa at anak? We will take it slowly, Irish. Ayokong madaliin ng lahat lalo na't hindi ito biro. Liligawan kita at gustong maging jowa kasi ikaw ang gusto kong maging asawa. Kaya seryosohin natin to, Irish. Tumango ako at hindi maiwasan na matuwa sa kanyang mindset. Kasi kung si Julius pa ito, hindi na niya gagawin yun dahil tamad yun. Maganda naman ang unang araw ng date namin. At hindi lang hanggang first date dahil nasundan pa. Kada weekend ang aming date dahil may trabaho siya at naiintindihan ko naman yun. Supportive din ang pamilya niya sa amin. Kaya panatag na ang loob ko na kapag ipapasok ko na ng tuluyan si Rino sa buhay ko, hindi na magiging mahirap sa akin ang lahat. Kasi tanggap ako ng pamilya niya. Where's your family pala, Iha? Hindi ka pa nagkukwento tungkol sa family mo. Natigilan ako nang itanong sa akin yun ni Tita Rita sa isang hapon. Nagdi-dinner kami't masaya dahil may bagong project si Rino na milyones din ng pera. Oo nga ate, we want to meet them lalo na't magiging family na tayo soon. Ani pa ni Aliyah. Napalunok ako. Ulila na ako. Kita kong lungkot sa mga mukha nila. Really? Oh my gosh. I'm so sorry, Iha. Hindi ko alam eh. Kaya naman pala. Ayos lang po. Kinagat kong ibabang labi ko at ang kasabay noon ay ang pagbigat ng pakiramdam ko. Mabigat kasi nagsinungaling ako. Hinawakan ni Rinong kamay ko sa ilalim ng mesa. Ngumiti siya sa akin kaya't ngumiti rin akong pabalik. Hindi na dapat nilang malaman na may pamilya ako. Magulo sila at kapag nalaman nila, baka magdadalawang isip sila sa akin. Kasi anak ako ng presidente. Anak sa labas. Kaya't mas mabuting ulila na lamang ako. 2 buwan kong hinayaan si Rino na manligaw sa akin bago ko siya tuluyang sinagot. Birthday niya nang sinagot ko siya at sobrang saya ng pamilya niya na sinagot ko na siya. Nanibaguhan ako sa bagong relasyon ko dahil noong kami pa ni Julius, ako itong palaging bigay ng bigay.
Pero pagdating naman kay Rino, nabaliktad ng sitwasyon. Siya itong bigay ng bigay sa akin. Kadalasan bulaklak. Siya ang lalaking unang nagbigay sa akin ng bulaklak at kinikilig talaga ako. Ito sigurong sinasabi ng iba na love is sweeter the second time around. At naniniwala ako sa kasabihang yon kasi ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ni Rino sa akin. Rino's point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi habang tinitingnan ang bagong bahay na project namin. Bigatin to dahil presidente ng Pilipinas ang pumili sa akin bilang engineer ng kanyang ipagagawang bahay. Engineer, ang laki ng ngiti ah. Ani ng architect ko nang lumapit siya sa akin. Inspired na inspired. Oo naman, sino ba naman ang hindi may inspired kung may girlfriend ka, hindi ba? Natawa siya. Mabuti ka pa't may girlfriend. Ako tigang pa rin hanggang ngayon. Napailing na lamang ako sa kanya. Hindi ko pa kailanman na-meet ang presidente ng Pilipinas. Nang ibinigay itong project sa akin, ang mga tauhan niya ang lumalapit sa akin. Sobrang busy rin naman kasi ng presidente para makipagkita sa isang ordinaryong katulad ko. Alam mo ba? Hindi para kay president ang bahay na ito. Ani architect sa akin. Kumunot ang noo ko. Ha? Para kanino pala ito? Para sa anak niya. Ha? Mga anak niya? Hindi ba puros may mga asawa at anak na ang mga anak niya? Napatingin muna siya sa paligid bago lumapit sa akin. May anak sa labas ang presidente, engineer. Sa katunayan, hindi raw sang-ayon ng first lady na paggawan ng bahay ang anak sa labas. Kasi naglayas. Hanggang ngayon pinaghahahanap pa rin. Hindi ko alam na may anak sa labas ang presidente ah. Kasi hindi naman sinasa publiko. Nang tumakbo ito bilang presidente, lumabas ang issue na yun saglit. Ngunit wala namang patunay kasi wala pang nakakakita sa anak niya sa labas. Babae, engineer. Ngayon lang talaga medyo kumalat na. Kasi mahigit 1 taon nang naglayas. Napatango na lamang ako. Kung naglayas naman palang babaeng yun, sino na lang ang titira sa bahay na ito? Sana mahanap na siya para malaman niya kung gaano siya kamahal ng ama niya. To the point na ginawan siya ng ganito kagandang bahay. Napailing na lamang ako saka inilis na lang yun sa aking isipan. Ang mahalaga, may project ako at presidente pa ang kumuha sa akin. Malaking bagay ito sa akin kasi dadami ang magtitiwala sa akin at sa team namin. Maganda to sa negosyo ko. Hi love, bungad ko nang tumawag siya. Nasaan ka na? Nandito na ako sa restaurant to. Magde-date pa ba tayo? Natawa ako. Oo naman. Pasensya na, traffic lang kasi. Ang totoo niyan bumili ako ng ireregalo ko sa kanya. May malaking bouquet pa sa backseat kit na tagalan din ako. Talaga? Baka may iba ka ng kinekerengkeng ha? Biro niya pa. Hindi yun mangyayari. Sa'yo lang ako, love. Nakita ko ng lokasyon ng restaurant. Nagpark na ako. Nandito na ako, maupo ka lang dyan. Naka-reserve yan. O sige, bye love. I love you. Wika ako bago ibinaba ang tawag. Malaki ang ngiti sa aking labi matapos ipark ang aking kotse. Lumabas na ako at binuksan ang backseat para kunin ang bouquet at paper bag na may lamang regalo ko sa girlfriend ko. Binati ako ng mga staff pagpasok ko sa restaurant. Kita ko ang mangha sa kanilang mukha. Hinanap agad ng mga mata ko si Irish. Nasa dulo siya. Nakasuot ng dress ngunit busangot ang mukha. Natawa ako sa nakita at agad lumapit. Hinalikan ko siya sa pisngi. Hi! Namilog ang mata niya lalo na nang nakita ang hawak ko. Agad ko itong ibinigay sa kanya. For you, my love. I'm sorry I'm late. Wow! Tinanggap niya ito. Naghila ako ng upuan at umupo sa tapat niya. Mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya ngayong girlfriend ko na siya. Mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Pasensya na, natagalan ako. Huwag ka nang magalit, love. Hindi ako galit, no? Akala ko kasi hindi mo ako sisiputin. Hindi yun mangyayari, love. Lumapit na sa amin ang waiter at hiningi ang order namin. Si Irish ang pinapili ko habang ako nakatitig lamang sa kanya. Habang sinasabi ni Irish ang order namin sa waiter, napatitig ako sa kanyang labi. Parang sarap halikan. Love! Pagbibigyan naman niya siguro ko kung gusto kong humalik, di ba? Love! Natauhan ako ng pinitik niya ang noo ko. Kumunot ang noo niya sa akin. You're spacing out.
Ano bang iniisip mo? Wala. Tumikim ako. By the way, may ibibigay nga pala ako sa'yo, love. Tumayo ako at ibinigay sa kanya ang paper bag. Habang busy siya sa pagbukas nun, nagtungo ako sa likod niya at hinawi ang kanyang buhok. Ipinakita ko sa harapan niya ang kwintas na ibibigay ko. Simple lang ang kwintas. May pendant na letrang R. Initial ko. I love you. Bulong ko bago isinuot sa kanyang kwintas. Hinawakan niya ang pendant at nang tingnan to, bumuso siya. Ang dami mo nang binibigay sa akin. Ako, wala akong maibigay sa'yo. Ayoko namang mangutang ka para lang may maibigay sa akin. Sapat na sa akin ang kiss. Ngising aso ako. Lumapit ka. Nagulat ako sa sinabi niya. Ha? Lapit na, dali. Lumapit nga ako sa kanya. O bakit? Hinila niya ang necktie ko at naistatwa ko nang halikan niya ako sa labi. Ngunit saglit lang yun dahil binitawan niya ako agad. I love you too, Rino. Masaya ang aming date ni Irish. Sa lahat ng naging girlfriend ko, siya lang talaga itong nagtagal sa akin. Magkasundo rin kasi kami sa lahat ng bagay. Kung may away man, naaayos agad. Magaling mag-handle ng relasyon si Irish, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit nagtagal sila ng ex niyang pangit. Pagkatapos ng project ko, mag-out of town tayo, Irish. Wika ko paglabas namin ng restaurant. Magkahawak ang aming kamay paglabas at pareho kaming nakangiti. Talaga? Oo. Saan mo ba gusto? Ikaw ang bahala, love. Hindi ako expert sa mga lugar eh. Kahit saan, basta kasama kita. Nang nasa parking lot na kami, hinapit ko ang kanyang bewang. Dapat, iisa na tayo ng kwarto ah. Ani ko. Naku, alam mo namang hindi papayag ang mami mo. Umirap siya. Respetuhin natin ang gusto ng mami mo kasi nasa poder pa niya tayo eh. Huwag kang mag-alala, bubukod na tayo para wala na siyang magawa. Natawa lamang siya. Tinulungan ko siyang ipasok ang bouquet niya sa backseat at ang regalong ibinigay ko. Nang akmang papasok na sana siya sa kotse ko, parehas kaming natigilan ng may mga lalaking nagsidatingan. Formal ang mga attire na mga ito, para bang tauhan ng isang presidente. Kumunot ang aking noo at nang tingnan ko si Irish, namutla siya. Irish, are you okay? Humawak siya sa braso ko. Pwede bang umalis na tayo? Bakit? Nilingon ko ang mga lalaki. Sino kayo? May isang kotse pang dumating. Lumabas roon ng isang pamilyar na lalaki. Umawang ang labi ko nang makita si Mr. Ray Montenegro. Ang isa sa mga malalapit kay Mr. President. Anong ginagawa niya rito? Mr. Angeles. Mr. Montenegro, ano ho bang meron? May problema ba? Walang problema, Mr. Angeles. Hindi ikaw ang sadya namin dito. Bumaling ang kanyang mata kay Irish. Miss Trisha Hidalgo, tama na to. Nag-aalala ng presidente sa'yo. Kailangan mo nang umuwi. Umawang ang aking labi. Trisha? Sino si Trisha? Hindi siya si Trisha. Ani ko. Mr. Montenegro, huwag kang makisali rito kung ayaw mong matanggal sa proyektong ipinagkatiwala ng presidente sa'yo. Hindi mo ba alam kung sinong kasama mo ngayon? Siya si Trisha Hidalgo, anak ni Mr. President. Nalaglag ang pangangkot na ramdaman ang pagbitaw ni Irish sa akin. Kita ko ang takot sa kanyang muka. Sumenya si Mr. Montenegro at lumapit ang mga lalaki sa amin. Teka lang! Humarang ako. Pwede bang pag-usapan natin to? Hindi to. Tumahimik ka! At sinuntok ako sa mukha kaya't nahilot na paatras ako. Narinig kong sigaw ni Irish nang kunin siya ng mga lalaki. Sinubukan kong lumapit muli ngunit hinawakan ako ng mga lalaki. Irish! Bitawan niyo ako! Rino! Lumapit si Mr. Montenegro sa akin nang nailayo na sa akin si Trisha. Hindi mo kilala kung sinong kinakasama mo, engineer. Kapag nalaman to ng presidente, maaari itong ikasira ng pangalan mo at negosyo mo. Wala akong nagawa nang kunin si Irish sa akin. Nang umalis sila, napaluhod na lamang ako sa lupat na payuko. Bigong-bigo ako na umuwi. Nag-aalala ang pamilya ko lalo na nang makitang may pasa ako sa gilid ng aking bibig. Nasaan si Irish, iho? Bakit hindi mo kasama? Nag-away ba kayo? Kumuyom ang kamao ko. All this time hindi totoo na Irish ang kanyang pangalan. Kasi ang totoo, anak siya ng presidente. Nagtatago pala siya
at naglayas. Kinuha na siya, Mama. Ha? Ano sinasabi mo? Anak ho ng presidente si Irish. Napasapo na lamang ako at matamlay na napaupo sa sofa ng sala. Ha? Ano sinasabi mo? Anong presidente? Presidente ng Pilipinas, Mama. Nalaglag ang panga ni Mama. Ano? Hindi siya si Irish. Siya si Tricia Hidalgo, ang bunsong anak ng presidente. Anak siya sa labas, Mama. Ay, Diyos ko. Nanginginig ang buong katawan ni Mama at hinawakan ng aking kamay. Anak, napakadelikado pala. Mabutit hindi ka sinaktan ng todo. Ay, Diyos ko, nagpapasok pala tayo ng anak ng presidente. Mapapahamak tayo niyan. Huwag mo nang habulin yon, anak, ha? Akala ko'y ulila na siya. Hindi ako nagsalita. Niyakap ako ni Mama at hinaplos ang aking likod. Masakit sa akin na wala na siya sa akin. Pero dahil sa akin, nahuli siya. Tingin ko'y kasalanan ko to. Kasi nung aalis na sana siya, pinigilan ko siya para lang sa sariling interes ko. Ngayon, nahuli na siya. Dahil sa akin, hindi na niya magagawa ang gusto niya. Napamura na lamang ako sa aking isipan at hindi ko na alam ang gagawin. Irish point of view. Nakabalik na ako sa amin pagkatapos ng higit 1 taon kong paglalayas. Buhos na buhos ang aking luha habang kaharap ko ngayon ang tinitingala ng lahat. Ang presidente. Kasama niya ngayon ang kanyang asawa na galit sa akin. Sila lang dalawa. Sa pribadong bahay na ito matapos akong mahuli. Hayaan niyo na ako. Ayaw niyo naman sa akin, di ba? Bakit kailangan niyo pang maghabol sa akin? Wala naman kayo makukuha sa akin, ah. Wala ka talagang respeto kahit kailan. Kilalanin mo kung sinong kinakaharap mo, Tricia. Ani First Lady. At akala mo walang alam ang ama mo sa pinagagagawa mo? May itinapon ng First Lady sa sahig. Kinuha ko ito. Reports to tungkol sa mga ginagawa ko. Nangungutang sa loan shark? Nanuntok at nakasira ng ilong at marami pa. Nakakahiya ka, Tricia. Binalingan ko ang aking ama. Mr. President, hayaan mo na lang ako mamuhay ng tahimik. Masaya na ako sa labas. Hindi po ako gagawa ng ikakapahamak ng pangalan niyo. Mr. Rino Angeles. Natigilan ako nang nabanggit ang pangalan ng boyfriend ko. Siya ba ang kinakasama mo ngayon? Tanong ng aking ama. Opo, boyfriend ko po siya. Masaya ako sa piling niya. Kaya please hayaan mo nang... Tanggalin ang lalaking yan sa project. Hindi ko akalaing nagpapagawa ko ng bahay sa lalaking kumidnap sa anak ko. Nataranta ako. Hindi niya ako kinidnap, Papa. Huwag mong gagawin yan. At bakit hindi ko gagawin? Pagkakatiwalaan ko ang lalaking nagtago sa'yo sa poder niya? Hindi naman niya alam na anak niyo ako eh. Niloko ko po siya, Papa. Pati ng pamilya niya. Wala siyang kaalam-alam sa lahat. Kaya please naman huwag mo namang idamay yung trabaho niya. Anak kita, Tricia. At kahit ano pang tingin sa'yo ng iba, anak kita. Hindi kita kailanman itinuring na anak ng kasalanan kasi ginusto kong mabuhay ka sa mundong to. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Maaaring kasalanan ang nangyari sa amin ng mama mo. Pero hindi mo kasalanan yun. Hindi ka dapat tumatakbo, anak. Buong buhay ko, dito sa poder niyo, miserable ang buhay ko. Kaya ako naglayas kasi gusto ko ng maganda at payapang buhay. Gusto kong maranasan kung paano naman ang mahalin, Papa. Mali ba na hanapin ko yun sa iba? Mali ba yun? Ayokong mabuhay dala-dala ang kasalanan na hindi ko namang ginawa. Hindi ko kasalanan kung bakit anak ako sa labas. Ayoko nang isipin pa yun kaya't umalis ako, Papa. Kaya't hayaan mo na lang ako. Mahal na mahal ko si Rino. Kung mahal mo talaga ako, hahayaan mo na lang ako. Umiling siya sa akin at sinenyasan ng mga kasambahay. Hinawakan ako sa magkabilang braso. Ihatid mo siya sa kwarto niya para makapagpahinga siya. Huwag niyo nga hayaang makalabas. Bigong-bigo ang aking puso't nangihinang napatayo. Tiningnan ko si Papa na hindi na makatingin sa akin. Napasinghap na lamang ako saka sumama na lamang sa mga kasambahay upang dalhin ako sa kwarto ko. Kumain ka na po, Ma'am. Yun ang bungad sa akin ng kasambahay sa sumunod na araw. Nasa kwarto pa rin ako. Nakakulong.
Walang gana sa lahat. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Rino at ang posibleng naiisip niya sa akin. Sigurado akong dismayado siya kasi niloko ko siya. Irish Romero ang pakilala ko sa kanya. Niloko ko siya pati ang pamilya niya. Baka magbago ng isipan niya sa akin. Baka hindi na niya ako mahal. At isa pa, ang project niya pala'y bahay na pinapagawa ni Papa. Naalala ko pa na masayang masaya siya sa project na yon. Ngunit kung tatanggalin siya dahil sa akin, baka mas lalo lamang niya akong kasuklaman. Hindi ko makakaya yun. Nasaan si Papa? Tanong ko sa kanila. Bumalik na sa Malacanang ang Papa mo, Ma'am. Hindi ako nakapagsalita sa narinig. Palagi namang busy si Papa para sa ikakabuti ng lahat. Kaya't magandang bansa dahil sa pamamalakad niya. Ngayong nandito na ako, ano kayang plano niya sa akin? Siguro naman hindi nila ako hinabol para lang sa wala. Sigurado ako na meron at hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko gusto to. Kung tatakas ako, baka hindi na talaga ako palalagpasin ni Papa. Baka sisirain niya ang buhay ng mga malalapit na sa akin. Kaya niyang gawin yun eh. Isang desisyon niya lang. Alam kong kaya niya yun kaya't hindi ko na talaga alam kung ano bang dapat. Isang linggo kong nakakulong bago ako muling binisita ni Papa. Kita ko ang pagod sa kanyang mata. Magbihis ka. Ipapakilala kita sa lalaking ipapakasal ko sa'yo. Namilog ang mata ko at lumapit sa kanya. Papa, anong ibig mo sabihin? Malapit na rin matapos ang bahay na pinagagawa ko sa'yo. Manirahan ka doon. Napahagulgol na ako. Papa, huwag mo naman gawin sa akin to, Papa. Oh. Ginagawa ko rin to para sa'yo, Trisha. Ayokong mapariwara ka sa buhay. Ito na lang magagawa ko para sa'yo. Kaya sumunod ka na lang. Iniwan niya ako sa kwarto pagkatapos at lumakas na ang hagulgol ko. Naaawa akong nilapitan ng mga kasambahay. Ma'am, maganda na po tayo. Ayoko! O sige na po, ma'am. Masesisante kami kapag hindi po kayo susunod. May anak din po kaming binubuhay. Kumirot ang puso ko sa aking narinig. Hindi ko akalaing magbabase sa gusto ko ang kapalaran nila bilang kasambahay. Wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Naligo ako at nagbihis ng ipinahandang damit. Tulala ako habang inaayusan ako. Hindi ko kayang humarap sa ibang lalaki lalo na't si Rino ang nasa puso ko. Ano nang mangyayari sa akin? Magagawa ko bang mahalin ang ipapares ni Papa sa akin? Hindi ba magiging miserable ang buhay ko? Nang matapos akong ayusan, lumabas na ako sa aking kwarto. Maingay na ang buong sala. Siguro ay dahil narito na ang lalaking ipapakilala sa akin ni Papa. Ngumiti ka, ma'am. Wika ng isang kasambahay nang papalapit na kami. Ngunit hindi ko sinunod ang kanyang sinabi. Hindi ako ngingiti sa ipapare sa akin para malaman niya na hindi ko gustong maikasal sa kanya. Para may oras pa para umatras siya. Hindi ako tumingin sa mga bisita pagdating ko. Dumiretso lamang ako sa aking pag-upo na para bang wala kaming bisita. Trisha, tawag sa akin ni Papa. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat, anak. Sana kahit sa ganitong paraan, makabawi man lang ako sa'yo. Kumunot ang noo ko. Ha? Ngumiti siya. Tumingin ka sa harapan mo. Siya ang mapapangasawa mo. Kumalabog ang puso ko sa kanyang sinabit, unti-unti kong tiningnan ang aking harapan. Namilog ang aking mata nang makita ko si Rino. Ngumiti siya sa akin. Irish! Napatayo ako. Nanubig ng aking mga mata at binalingan ko si Papa. Tumango lamang siya sa akin. Hindi ako makapaniwala. Nakita ko rin sila Tita Rita at kumaway pa sa akin. Pati na rin si Aliyah. Nandito sila. At si Rino ang ipapakasal sa akin? Pumayag siya? Hindi siya galit sa akin? Lumapit ka, Anya. Tumulo na ang luha sa aking mga mata at lumapit sa kanya para yakapin siya. Natahimik ang buong sala dahil sa ginawa ko. Umiiyak lang ako habang yakap-yakap siya. Akala ko kasi hindi ko na siya makikita pang muli. Ang akala ko ay yun ang huli at hindi na magkukrus pa ang landas namin. Pero nandito siya at siya ang magiging asawa ko. Ipagkakatiwala ko sa iyong anak ko, engineer. Wika ni Papa kaya't kumalas ako sa yakap at binalingan siya.
May tiwala ako sa... Nakalimutan ko na ang lahat ng galit ko sa aking ama dahil sa ginawa niya. Nakasama ko muli si Rino at nakaalis ako sa pamamahay na yon dahil sa kanya. Tinapos muna ang bahay na para pala sa akin bago kami ikinasal. Masaya ang puso ko at payapang isipan ko ngayong kasama ko na muli si Rino. Paano nangyari to, Rino? Tanong ko habang yakap-yakap niya ako sa likuran. Papaanong ikaw? At bakit hindi? Mahal kita. Gagawin kong lahat para sa'yo. Napaharap ako sa kanya. Anong ginawa mo para mangyari ang lahat ng to? Ako na mismo ang umatras sa project bago niya pa ako tanggalin. At sinabi ko sa tauhan niya na mahal kita. Hindi ako natatakot na magkaharap kami, Irish. Akala ko kung anong gagawin niya sa akin pero inalok niya ako ng kasal sa'yo. Mahal na mahal ka ng papa mo, Irish. Yun ang nakikita ko. Napatango ako. At ngayon, magsasama na tayo. At dito pa talaga sa bahay na project ko. Tutuparin na natin ang pangarap mo, Irish. Ano bang pangarap ko? Ang magkaanak at mamuhay ng payapa. At napapikit ako nang halikan niya ako sa aking labi at iginiya patungo sa aming kwarto para simulan na ang aming honeymoon. Wakas!